Emosyonal naman ang kontratistang si Sara Diskaya nang arestuhin kagabi sa bisa ng warrant para sa kaso kaugnay ng maanumalyang flood control project sa Davao Occidental. Una, sana mas marami pang mahuli at mapanagot, pero isipin na lang din natin 6 months ago ni hindi natin alam na ganito na pala kagrabe yung nangyayari sa mga DPWH projects. 6 months ago, akala ng mga Diskaya at na marami pang iba na wala nang makakagalaw sa kanila, impunity. Kahit papano, nasa tama ang momentum. Dalawa, wag sana nating kagatin ang propaganda ng mag-asawang Diskaya na sila ay small fish o biktima lamang. Sabi ng AMLAC, mahigit 180 billion pesos ang pumasok sa mga bank account nila. 4 sa 9 na kumpanya pa lang nila ang pinag-uusapan natin. Kung susuriin natin ng mabuti, hindi lang sila basta kontraktor. Sila ay naging tagapagpasimuno. Hindi lang isang administrasyon ang dinaanan nila. Lagi nilang pinupuntahan yung mga congressman, nagpapameeting ng mga chief of staff, tapos pinipresenta nila yung mga available na DPWH budget, lantarang nag-aalok ng advance, porsyento, SOP. Pangatlo, sabi ni Madam Sara, paano yung mga anak ko? Huhu. Sana naisip niyo yan bago niyo dinamay ang mga anak ninyo sa mga kalokohan ninyo. Pangalan pa lang ng korporasyon, ginawa lang santo, pero St. Gerard, St. Timothy, St. Matthew, pati yung YPR. Si Matthew Carl, binili ang St. Matthew Corporation, 18 years old noong 2022, sa halagang 245 million pesos. Sana all may 245 million noong 18 years old. Hindi bababa sa 17 billion ang naging infra projects na nito. Si Gerard William Francisco, 18 years old, 2021, nagparehistro ng one-person corporation, Waymaker General Contractor. 50 million pesos authorized capital stock, 12 million pesos paid up capital. 2023 alone, naka 3 billion pesos ito. Property bang usapan pa yan? Mr. and Mrs. Diskaya, hindi lang kayo nagnakaw. Tinulungan at tinuruan ninyo ang mga anak ninyong magnakaw. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Kamakailan, naglabas ng pahayag si Pasig City Mayor Vico Sotto hinggil sa pagkakaaresto at pagkakakulong ni Sara Diskaya, isa sa mga pinakasentro ng kontrobersya sa umano'y anomalya sa flood control projects. Ayon kay Mayor Sotto, ang pagkakaaresto ni Sara Diskaya ay isang positibong hakbang tungo sa pananagutan. Bagamat si Sotto ang pangunahing boses na naglantad sa mga umano'y irregularidad ng mga Diskaya, ang formal na pag-aresto ay isinagawa ng National Bureau of Investigation o NBI noong gabi ng December 18, 2025. Ang warrant of arrest ay inisyu ng Regional Trial Court Branch 27 ng Lapu-Lapu City at ang mga kaso kabilang ang graft at malversation of public funds ay isinampa ng Office of the Ombudsman kaugnay ng isang 96.5 million ghost flood control project sa Davao Occidental. Kinumpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglalabas ng warrant na nagpapakita na umabot na sa antas ng national government ang kaso. Hindi si Sotto ang nag-issue ng warrant, ngunit siya ang itinuturing na nag-umpisa ng expose laban sa pamilya Diskaya. Ginamit niya ang mga ulat mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLC na nagpapakita ng mahigit 180 billion pesos na pondo na pumasok sa mga kumpanya ng mga Diskaya mula sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Noong Setyembre 2025, tumistigo si Sotto sa House of Representatives kung saan binatikos niya ang mga Diskaya sa pagsisinungaling sa ilalim ng sumpa tungkol sa kanilang kita. Ayon kay Sotto, ang mga Diskaya ay hindi lamang basta kontraktor, kundi mga instigators o tagapagpasimuno na lumalapit sa mga kongresista para mag-alok ng SOP o kickback kapalit ng mga proyekto. Ang pagkakaaresto kay Sara Diskaya ay naganap matapos ang detensyon sa Maynila at siya ay inilipad patungong Cebu bago dinala sa Lapu-Lapu City Jail noong madaling araw ng December 20 matapos sumailalim sa medical screening. Dahil sa bigat ng kasong malversation through falsification, ang kaso ay itinuturing na non-bailable kaya mananatili siya sa kulungan habang nagpapatuloy ang paglilitis. Ibinunyag din ni Sotto na ginagamit ng mag-asawang Diskaya ang kanilang mga anak bilang dummies sa kanilang mga kumpanya gaya ng St. Gerard, St. Timothy at St. Matthew,
kung saan ang ilang 18 taong gulang na anak ay nakapangalan sa bilyon-bilyong halaga ng kontrata. Tinawag ni Mayor Soto ang pagkakakulong ni Diskaya na isang good start sa laban sa korupsyon sa bansa. Pinaalalahanan niya rin ang publiko na huwag maniwala sa propaganda na ang mga Diskaya ay maliit lamang o small fish dahil sila umano ang nasa sentro ng bilyon-bilyong scam sa flood control projects. Ang pagkilos ni Mayor Vico Soto laban sa pamilya Diskaya ay isang malinaw na halimbawa ng kanyang matapang at matibay na paninindigan laban sa korupsyon. Hindi siya natakot harapin ang mga makapangyarihang kontraktor na umano'y sangkot sa bilyon-bilyong scam. Ginamit niya ang mga ulat ng AMLC at iba pang datos upang ilantad ang malawakang anomalya, tumistigo sa Kamara at Senado, at pinuna ang pagsisinungaling ng mga Diskaya. Ang kanyang determinasyon na ipagtanggol ang transparency at pananagutan ay nagpakita ng isang leader na handang manindigan kahit laban sa matataas na interes. Ang paglantad ni Soto sa pamilya Diskaya ay hindi biglaang pangyayari, kundi resulta ng sunod-sunod na investigasyon at legal na hakbang na nagsimula noong 2024 at lalong tumindi ngayong 2025. Sana magsisi sila, at magsabi na ng buong katotohanan. Pero sa nakikita natin, parang wala talaga silang pagsisi. Patuloy pang nagsisinungaling. Paiba-iba ang kwento. Nung una, yumaman sa DPWH. Sa dulo, maliit ang kita sa DPWH. Minsan, lugi pa daw. Nung una, binanggit si Speaker Martin, pati si Zaldi. Sa dulo, ngayon, wala naman daw silang alam dun. Buti na lang, una na nilang pinangalandakan ng nakaw nila, kaya halata tuloy sila ngayon. Gumagawa pa rin sila ng kasamaan. 2 congressman na nagkwento sa akin na humihingi sila ng pera, cash, kapalit ng hindi pagsama sa kanila sa listahan o dun sa ledger. Ilan na rin ang nagkwento sa akin na tinatakot pa rin nila mga dati nilang empleyado para hindi tumistigo laban sa kanila. Blackmail. Nagsimula ang tensyon nang ipatupad ni Soto ang batas sa Pasig, kabilang ang pagsuspinde sa St. Gerard Construction dahil sa paglabag sa building at business permit at pagsampa ng 6 na kaso laban sa kumpanya noong 2024. Noong October 2024, lalo pang uminit ang issue ng kwestiyunin ni Soto ang ugnayan ng St. Gerard sa St. Timothy Construction Corp. na isa sa mga partner ng Miru Systems para sa 2025 elections. Dahil sa expose ni Soto tungkol sa conflict of interest, napilitang umatras ang St. Timothy sa joint venture sa COMELEC. Matapos manalo sa 2025 elections laban kay Sara Diskaya, ginamit ni Soto ang listahan ng top 15 flood control contractors na inilabas ni Pangulong Marcos Jr. at ibinunyag na ang top 2, Alpha at Omega contractor, at top 3, St. Timothy, ay kontrolado rin ng mga Diskaya bukod pa sa St. Gerard. Noong Setyembre 2025, tumistigo siya sa Senado kung saan binatikos ang mga Diskaya sa kasinungalingan sa kita sa mga ghost projects, kabilang ang sa Davao Occidental at sa paggamit ng kanilang mga anak bilang incorporators at may-ari ng bilyon-bilyong kontrata. Ang kanyang paglantad at testimonya ay humantong sa pag-issue ng warrant of arrest noong Disyembre 18, 2025, kaugnay ng malversation sa 96.5 million ghost project. Ayon kay Soto, ito ang bunga ng kanyang panawagan para sa transparency at pananagutan at nagsisilbing paunang hakbang sa paglaban sa korupsyon sa bansa. Sa kabuuan, ang kwento ng pagkilos ni Mayor Vico Soto laban sa pamilya Diskaya ay hindi lamang tungkol sa isang kaso ng katiwalian. Ito ay testamento ng katapangan at prinsipyo na nagpapakita na ang isang leader ay maaring manindigan laban sa mga makapangyarihang interes para sa tama at makatarungan. Huwag tayong tumigil. Patuloy natin gawin ang lahat na makakaya natin para mapanagot ang dapat managot. We all have something to contribute. Let's all do our part.